dahil may problema din sa watershed. Ano ho ba, o kaya meron ho bang ginagawa para tugunan ang problemang ito? Magandang tanong po, sir, kasi mga 2 buwan ang nakalipas, nagpunta yung mga kandidata ng Miss Earth. Yun nga, tinatarget yung problema na ganun, nagtatanim sila ng mga hardwood doon mismo. Yung mga kandidata sa Miss Earth, nagpunta doon talaga. Maliban na nagtanim sila ng mangrove, doon sila nagpunta sa Island Barangay, nagtatanim talaga sila ng hardwood. Kabahagi ho ba yung mga local community members sa mga gawaing ito? Opo, kasama. Saka yung 4-phase na ko, yung the indigent, kasama sila may requirements sila na isa yun sa requirements na magtatanim sila ng mga hardwood sa yung mga kalbunan ng mga bundok. So maliban ho sa mga kandidata ng Miss Earth, pati yung mga taga General Luna din ho mismo nagtanim? Opo. Yung mga estudyante sa high school. Sa high school. Alright. Yung kanya pong pangalawang tanong, halimbawa merong nagkasakit ng diarrhea o kaya nagkaroon ng sipon o ubo, yung mga community members, ano ho ba ang karaniwang ginagawa ng mga taong ito? Saan sila tumatakbo o kaya paano sila nagkakaroon ng kaalaman para tugunan yung kanilang mga problema sa kalusugan? Sa health center pa rin sa RHU, pumunta na talaga sila sa RHU. Hindi na sila gumagamit kung ano-anong mga herbal na hindi talaga hindi sila nagpunta sa RHU. Gaano ho ba kahalaga yung ganitong indicator na ngayon ay pumupunta na sila sa RHU? Bakit ho ba? Anong kinaiba nito dati? Kasi po, may mga advocacy na ini-educate na sila, tinuturuan na sila. Na hindi ganon kasi alam ba ninyo talaga yung mga dahon, hindi na agad-agad yun ang igagamot ninyo sa may sakit, hindi ninyo alam na mayroong mga virus, may mga infection na maka-infection sa katawan, mas malala, mas makanala pa sa sakit. So, kailangan magpunta kayo ng doktor. Huwag muna kayo mag-self-medication. Sa doktor lang ho ba o meron din silang ibang RHU, nalalapitan? Midwife, yung mga midwives, pinupuntahan nila. Kasi, 4 lang yung midwives sa isang midwives, 4 at 5 na barangays ang area nila, catchment area. Kaya nga tinutulungan sila ng BHW. So, kung wala si doktor, yung mga tao ay pumupunta sa midwife. Bawat midwife merong 5 barangay na nakatoka. Opo. Sila po ay kinakatuwang ng mga barangay health workers. Opo. Maubusan na tayong panahon, straight. Kaya gusto kong tanungin ito at iugnay dun sa konteksto nitong pulong na ito. Naibahagi mo sa aming lahat yung kwento ng buhay mo, kwento ng buhay ng General Luna. Siguro dumadaan sa kaisipan ng mga tao dito. Dahil yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng pagpupulong. Paano makakatulong kami sa iyo, sa General Luna? Siguro hindi malayong sabihin na ang buhay ng General Luna ay buhay din ng maraming barangay, maraming municipalities sa buong bansa. Hindi ba? Yung kwento mo tungkol dun sa mga pagpapalit ng mayor, yung isa ay tumutulong, yung isa ay namumulitika, siguro ganun din ang sitwasyon sa maraming lugar sa ating bansa. At inaasam-sam namin na sana mayroon din mga kagaya mo sa maraming barangay, sa maraming probinsya, sa maraming municipality. Pero umpisahan natin makakonect ng mga taong ito. At ang tanong dito, paano kami makakasuporta sa iyo? Kasi bilang isang organizer dito,
Sa umaga, sinabi ko sa kanila, ang mahalaga dito sa papupulong ay hindi lang yung pangungusap dito na nauna. Ang mas mahalaga yung gagawin namin pagkaalis namin ngayong hapon. So, sabihin mo na diretso, paano kami makakatulong? Pag-uwi natin, magkahiwa-hiwalay na tayo. Sana magmuni-muni kayo. Kung sino man ang mayroong kakayahan, lumalabas hindi lang yung dimension ng bahay ninyo ang tingnan ninyo, kundi lawakan ninyo ang inyong paningin, tingnan ninyo ang apat na sulok ng inyong kapaligiran para yung talagang there are only hundreds of mga mayaman dito sa Pilipinas, but millions ang nangangailangan, ang yung mga pinakamahirap na nangangailangan talaga ng tulong. Ano pa ho kaya ang pwedeng gawin para dumami pa ang mga tulad mo? Paano pa natin masiguro na maipagpapatuloy yung mga ginagawa ng mga volunteers at community leaders na tulad mo? Siguro sa kahirapan ng panahon ngayon, hindi ko masiguro na mayroon pang 10, 20 na magvo-volunteer kasi mismo sa sarili may mga pangailangan. Siguro kung to encourage nga mayroon pa ring magvo-volunteer, may mga magbigay din ng ibang mga innovations na parang mag-encourage sa iba na tumulong sa mga sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang sa kalusugan. Kahit na lang counting honorarium na lang ibigay sa kanila. Pwede pa din hong tanong Manang Ustre, itong mga bagay na ito ginagawa o kaya mo bang gawin dati? Hindi. Dati talaga naman, parang nakasanayan na talaga, hindi ko na talaga kasi ako naman ang pinakamatanda sa mga kapatid ko. So, the leadership, ako na nang sa aking mga kapatid, hanggang sa kapitbahay, kasi saka yung ina ko, talagang matulungin talaga. Yung pagpaplano, yung pakikipag-usap kay mayor o kaya pag-advocacy sa community, ginagawa mo yan dati o nitong mga nakaraang taon na lang? Hindi talaga kasi mahiyain talaga ako. Kung wala ang LHP talagang, hindi talaga ako makipag-usap kay mayor, talagang mahiya ako. Takot ako lumapit kasi mahiya ako, baka hindi ako papansinin, baka kagalitan ako. Sino ba ako na makipag-usap sa mayor? Wala naman akong posisyon sa gobyerno, wala naman akong posisyon sa munisipyo namin. So hindi mo ito kakayahan dati, itong mga bagay-bagay na ito? Opo, kasi mahiya talaga ako ng nakasali na ako sa LHP, kasali na ako ng mga trainings, saka yung mga tanong doon sa workshop, sa amin talaga